si Adan mula sa alabok sa lupa, at hiningahan siya ng buhay. Nilagay siya sa hardin ng Eden. Sinabi sa kaniya ng Diyos, hindi mabuti ng tao ay mag-isa. Ngunit dahil sa pag-ibig, naligtas ang babae. Alang-alang sa iglesia, tulad ni Adan, tayo'y niligtas ni Kristo. Kaya pinatulog niya si Adan, kinuha niya mula sa tadyang ni Adan. Nilalang ng Diyos ang babae at dinala siya kay Adan, at nakilala ni Adan ang babae bilang bahagi ng kaniyang sarili. Naging mag-asawa. Ngunit dahil sa pag-ibig, naligtas ang babae. Alang-alang sa iglesia, tulad ni Adan, tayo'y niligtas ni Kristo. Niligawan ng serpiente ang babaeng si Eva. Nalinlan, nadaya, parusa ay kamatayan. Naligtas sa pag-ibig, naligtas ang babae. Alang-alang sa iglesia, tulad ni Adan, tayo'y niligtas ni Kristo. Na gagamitin upang maging tagapagsalita mo, at naway magkaroon kami ng katanungan sa aming mga puso patungkol sa aming buhay, sa kasalukuyan naming kinalalagyan. Kami pa po ay karapat-dapat pa sa iyo, gayong ang iyong pagpapala ay patuloy namin tinatanggap mula sa inyo. Salamat po sa araw na ito. Bless niyo po ang bawat isa sa programang ito. Ito ang aking dalangin. Pinabalik ko sa iyo ang kapurihan. Amen. Ano kaya yung kwento sa Genesis? Kwento po ni Malaki. Eva at Adam. Si Adan
nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok alabok na lupa at hiningan siya ng buhay. Tas nilagay siya sa, Garden of Eden para alagaan kasi tapos, sinabi sa kanya ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa kaya pinatulog niya si Adan tas, kinuha niya yung mula sa tadyang ni Adan nilalang ng Diyos yung babae at dinala siya kay Adan. Tas nakilala ni Adan yung babae bilang bahagi ng kanyang sarili at naging mag-asawa. Tas nanirahan sila na magkasama sa Garden of Eden. Tapos yung sa babae meron nangusap sa kanya na ano serpent tas kumain nga raw siya ng, yung bunga tas binigay din kay Adan tas kumain si Adan. Pagtapos nilang kumain na na ano nila na hubad sila tas nahiya sila kaya gumawa sila ng panakip. Tapos dumating yung Diyos sa garden tas nagtago sila, Adan and Eve at sinabi ni Adan na natakot siya dahil siya ay hubad at tinanong ng Diyos kung kumain ba sila mula sa punong ipinagbawal. Tas sinabi ni Adan na binigay yun nung babae sa kanya. Tas pagtapos sinabi ng Diyos kung ano yung nangyari ay yung mangyayari kasi sinuway nila yung Diyos. Tapos pinalayas na sila sa Garden of Eden. Wala Sina ulit. sina Eva at Adan namuhay na sa labas ng garden. Ano yung una alam ninyo? Therefore shall a man leave his father and mother, be joined unto his wife. Ano yung abot ninyo dyan? O ano yung abot ng iba dyan? Iniling ko yung iba magkwento. Yung parting iiwan ng babae, lalaki ang kanilang magulang at makikipisan sa kanilang asawa. Kahit yung alam nyo sa kultura nating Pinoy, dapat wag na kayo, wala na kami pakialam sa'yo kasi umalis na kayo sa amin, tumira na kayo, nag-independent na kayo, ganyan. Yun, so, kahit yung lumang unawa ng kultura Pinay, kahit traditional na unawa, di ba? Karamihan ng mga magulang walang pakialam sa anak dahil may asawa na. Pwede nyo ikwento yan. Yung dati nyong alam, yung alam ng laman ninyo, ang alam ng ibang tao. Kasi parang kinuha din sa Bible yung doktrina na yan. Yung walang pakialam yung magulang sa anak. Oh. Ang dahilan nila, syempre, puro economic yan. Hindi na-aasa yung mga anak sa magulang dahil independent, dahil may sarili ka ng pamilya. Oh. Hindi na kami manghihimasok sa pamilya nyo. Ganyan. Sige, yan, pwede nyo ikwento yan dito. Kinukote nyo lang yung verse. Pero bukod dyan, kung may ikakwento pa kayo sa Genesis, kwento nyo. Sige. Parang pagkaintindi ko doon kay Gan, yung magiging anak. The two shall become one flesh. Yun ang anak. Pero yung leave his father and mother. Pero letter B na yan. Sa mga unbeliever, mga pamilya na matino naman na pamilya, talagang ini-inculcate ng mga magulang, kahit sa amin nung araw, o paano, pag mag-aasawa ka na ha, hiwalay ka na sa amin, magsasarili na kayo, ayaw kong nakatira kayo rito. Yun ang isa sa kuwan. Na pag naging isa sila at hindi na sila pwede maghiwalay. Hindi, parang tradisyon din sa mga Pilipino na pagka nag-asawa ka na, parang automatic yan, kailangan mong bumukod kasi may sarili ka ng pamilya. So yun ang unawa ng kadalasan. Pamilyado ka na pinupursige din ng mga magulang na kailangan bumukod, humiwalay sila para mga toto din sila. At the same time, di na rin sila magiging pabigat sa mga magulang sapagkat pamilyado, may sarili lang silang pamilya. So yan yung mga tradisyon kadalasan parang panlaman lang panlupa lang ang abot yung pananaw May ginhawa po siya sa panlupa po.
So, yung kailangan maghanap buhay kayo, mga ganyan. Hindi O kayo yun nga, palamunin. para matuto silang maghanap buhay ng sarili nila. Okay. Matutong magbanat ng buto ng sariling kayod at sikap nila. Okay. So, hindi masama. Yan yung abot ng sanlibutan. Yan masama, pero maganda sana kung noon pa naipayo na kung gaano kayo ka-eager, kasikap, kasinop, kadisiplina sa paghanap buhay para kumita, sana maipantay man lang dapat sa spiritual na dapat mayroon din ganun sa spiritual. Parang ganun ba? Pero kaso lang walang ganun kasi noon eh. Ito yung progressive revelation. Pwede na natin unahan. Napaka-carnal Ayun nga po. natin. Opo. Material lang tinitignan natin. Wala tayong Oo. pakialam kung spiritual sila o hindi. Wala tayong pakialam kung umattend sila, nagpapabasa sila, nag-i sila. Naniniglik talaga kadalasan ng spiritual eh. Talagang matindi talaga ang pandaraya ng kaaway. Pagka medyo mahina pa ang bawat isa, madaling makuha yung atensyon, parang mabilis nakakalibang eh, parang nalilibang ka kaagad. So, yan ang mundo ng traditional. Pero, in essence, economic, dapat lahat magsalita, no? Ibig sabihin, ang maturity ng church nakasalalay na lahat kayo makasalita. Yung kayang magsalita, So, hindi walang limit ka elder or young people. Ang sanlibutan kasi kapos lang, pero kung kasi sabi, ang kasipa kasi nila, hayaan mo sila na magbukod para matuto sila, makapagbuo sila sa sariling pamilya nila, na matuto sila sa bilang isang pamilya. Pero kung titingnan natin, no, kaso nga lang bang physical, kasi sa spiritual, hindi mo pwede na lagi na lang sila spoon feeding eh. Walang Yung spoon lang sa feeding. atin. Actually, walang spiritual. Bahala sila sa Oo, buhay ibig nila. sabihin, Diba? physical nga lang sa kanila. Doon lang. Walang utos. Pero, ang Diyos naman kasi ng di ba? Iiwan niya talaga. Tignan niyo yung mga picture, no? magulang. Kasi may Hindi pa bagong yan asawa. ministry eh. Ang anak, lumaki lang. Pinapahanap buhay na nila. Actually, kahit wala pang asawa, tinuturing na nilang independent yung anak. Hindi na nila pinapakialaman. So, hawig lang yan, di ba? Di ba sabi ko, kahit na wala pang kasintahan, dapat dote na yung tawag dyan. Hindi na Abrahanda tawag dyan eh. Abraham dote. Kasi Bakit? Malaki na eh. Sa kanila kasi, brother, ang batayan ng sanlibutan, marunong ka na magtrabaho, hanap buhay, mature ka na sa Oo. pagtingin nila, kaya mo nang tumingin sa sarili mo. Oo. Ayun, Masakit na salita. Mukha kayong pera. material lang. Mukhang pera lang. Yan ang abot ng mundo. Yan ang abot ng ibang kapos. At sana hindi tayo ganun kakapos. Kababaw. Mukhang pera lang tayo. Bakit? Kasi wala tayong pakialam. Talagang sinasaktan ko kayo. Pag di ko kayo sasaktan, di kayo magigising eh. Wala kayong pakialam sa assert. Wala kayong pakialam. Lalo na kung manugang na, no? Pag manugang, parang nahiya pa kayo. Sila nga dapat nahiya sa inyo eh. Paano kung malaki na? Nahiya pa kayo, malaki na yung anak nyo, kumikita, nahiya pa kayo mag-assert. Ay, buhay. Yung bata, binibi, hindi inassert. Nung malaki na, kumikita na, dinadahilan nyo malaki na, hindi inassert. Wala pa yung LCM. Hindi nyo hinahabol yung Abraham dote. O malaki na, hindi na siya Abraham dote na. Hindi nyo sinisigil talaga dote. Hindi nyo alam, palit-palit na yung boyfriend-girlfriend ng anak nyo. Kasi tinuturing yung wala na kayong pakialam sa kanya porke kumikita siya. Diba? Napakamukhang pera natin. Oh. Talagang magsasalta ako na masakit. O kahit bawalan pa ako dyan. Kaya kami lukewarm kasi masakit kung magsalta. Hindi nyo nga may memoryado itong sinasabi ko eh. Ngayon ko lang sinasabi to. Madalang ko sabihin to. Madalang. So ngayon ko lang sinabi to. Huwag may dahilan. Hindi kami gumagawa so kung kasi nagsalta ka na masakit. Ito, ngayon lang ako nagsalta na masakit kasi talaga dati na kayong
hindi namamansin sa hukom. Okay? Kung namansin man konti, maliit lang, mga 1%, barya-barya lang. Kailan lakihan nyo? Kasi marami nang nasalanta sa atin. Siyempre, meron lang ibang manggagawa na nagdala sa inyo sa Satan's Eden sa nalibang kayo sa ibang topic. Kaya nalimutan yung urgent, yung importante. Ulitin ko yung masakit na salita ko. Kung gagaya tayo sa level ng iba, mukhang pera tayo. No? Kung wala tayong pakialam, mukhang pera tayo. Mukhang material, physical lang tayo. Mukhang cute baby lang tayo. Hindi ba si Semiramis, gusto rin niya si cute Nimrod nung maliit? Cute Tamus nung maliit? Oh. Pero yung nahandog nila sa apoy, yan yung tipo na, yan ang dulo, impyerno yung dulo. Kasi laman natin ang sinusunod natin. Guilty rin dito kahit yung aktibo sa hukom. Kahit sila, hindi nila alam na hulog din dik sa ganyan. O, sinaktan ko yung ano ko yung aktibo. How much mo yung iba? Magpasakit kayo. Tanggapin nyo yung ano, kasi kailan magising kayo? O, ang propeta, ang Biblia, puno ng pananakit yan na panggising. Gisingin natin sarili natin. Dito sa letter A, ang abot ng iwanan ng magulang, hindi lang nag-asawa. Minsan wala pa yung asawa, hindi na yung pinapakailaman eh. Katulad itong nasa picture, na kaya ang dapat ang doktrina natin, kahit na wala siyang literal na kasintahan, sinisingil na natin yung dote. Kasi darating yan eh. Kahit nga habang buhay, celebrate yan. No? Singil mo yung dote. Part ng ano yung respeto yan. Malaki ka na, kailangan nagdote ka na sa amin. Ano ibig sabihin dote rito? Graduate ka sa EA. Kasi kahit hindi lang natin tawagin dote, yan yung obligasyon ng magulang sa anak. Train up a child in the way that he should go. When he is old, he shall not depart from it. O hindi yan tungkol sa dote, sa pagkakasulat. Tungkol yan sa training. Lahat pala na magulang, utang na i-train ng anak kahit malaki na. Kung kunwari lumaki na, bayaran nyo utang nyo, hindi yung takasan nyo, malaya na ako, hindi ko na kailang bayar kasi malaki na sila. Hindi, habulin mo hanggang masunurin. Hanggang nirespeto ka. Hanggang sinusunod ka. Gusto mo lang tanggapin regalo nila sa birthday mo. Blow out nila pero ayaw mo mag-assert. Anong klaseng magulang ka? Ang gusto mo lang mga material, mga carnal, mga cute baby. O parang Nimrod din, di ba? Kailangan hindi kayo makatulog kung hindi nyo nasingil, nahabol yung utang nyo. So ang paningil sa dote ng anak, kahit wala silang literal na kinakasama, singil na dote. Oh. So ibig sabihin na train up a child in the way that he should go, yan na rin ang dote. He is old, he will not depart from it. Yung he will not depart from it, yan na yung bayad na dote. Bayad na yung dote kasi he will not depart from it. Pag he can depart from it, ibig sabihin hindi pa siya sanay, you need to train at yan ang paniningil mo ng dote. Ang unang panahon, pagkakasawa pa, sumusuyo, sila yung namimili, alam mo yung ganon, parang walang, pag medyo maganda yung pamilya mo, irereto ka nila, oy, dapat ganun lang maging asawa mo. Parang yung magulang, tumitingin sa antas ng kung ano yung nung unang panahon yan, kung ano yung antas ng, oy, yun, lahi ng mga yan, dapat, pag nag-asawa ka, dapat, kumbaga magulang ang pumipili sa kanila, pero mayroon namang mga anak hindi sumusunod, kumbaga patago na parang, nasa edad na sila, yung patapos na sila mag-college, nagliligawan ng patago, nagipag-boyfriend ng patago. Nung ako naranasan ko, kahit tatay ko, sabi niya, wag mong ligawan yan. Ligawan mo yung, ayun, sabi niya, kasi maganda yung pamilya niyan, yung lahi nila. Parang nung unang panahon, parang yung mga magulang,
wala silang kaalaman sa puro material ba? Kumbaga yun ang level ng parang yun ang level ng unawa nila yung anak nila na pag nag-asawa, gusto nila sila yung pumili. Hindi ko lang alam yung ngayong generation na to. Siyempre yung malalim yung nung nakakaintindi na tayo, siyempre ang kasal naman talaga sa Diyos yan eh. Nung nasa Garden of Eden sila, magandang sitwasyon nila. May panahon na ay may ano ba na siyempre doon binigay ng Diyos lahat yung kasi Garden of Eden parang may meron silang peace of mind yan eh. Bakit sila nagkasala? Malalim tong therefore shall a man leave his father and mother, be joined unto his wife. Malalim to. Kahit kasalanan meron. Yung itong nakasulat, hindi lang to apply kung hindi magkakasala. Ang tanong, paano kung hindi magkakasala? Permissive will of God beyond time, perfect will of God in time. Okay? Kung hindi nagkasala, matutupad ba yan? Siguro sa ibang mababaw na paraan matutupad. Pero malalim na paraan na yung pagtupad niyan dahil sa kasalanan. Okay? So kung hindi nagkasala, sa malalim na paraan, siguro parang katulad niya ng yung millennium, yung rod of iron, yung magkakaroon ng kaharian sa lupa noon. Parang lumalabas niya, brother, para wala tuloy free will. Bakit ang tanong ko diyan, bakit ipipilit niyo ay kayo pa makikipag-asawa? Di ba, usually ang pagpili naman ng asawa nakabase naman sa physical appearance. Hindi, kung free will, nagkasala nga sila kaya may free will eh. Hindi, tinatanong ko nga, parang lumalabas ngayon, kung ipipilit mo yung gusto mo, tapos yung makikipag-asawa ay ayaw naman, bakit mo ipipilit? Parang lumalabas ngayon, ginagawa mong robot. Paano mo ma-justify kung ayaw nga niya? Yung umayaw, yung nakagamit ng free will. Nakagamit ng free will sa mali. No? Siyempre, may tamang gamit ng free will, voluntary obedience. Mayroong nakagamit ng free will, which is rebellion. No? So, natutupad ang free will. Kasi kung hindi matutupad ang free will, hindi sila magkakasala. Hindi. Sige. Kasi hindi mo na pinpoint talaga yung tanong ko eh. Di ba sabi, pag sinabi kasi free will, either piliin mo hindi yung gusto ng isa, ay wala siyang pakialam doon. Ay wala dapat sa logical parang nangyayari, wala talagang free will. Kasi sabi mo obedience. So paano mo ma-justify kung ayaw nga sumunod? Tapos ang iba pwede rin gamitin ng free will sa pagsunod. Pag sumunod, dahil kusang sunod, ito quote ko yung verse para maintindihan mo, lumalim ka rito sa free will. When she is old, he will not depart from it. Hindi siya ayaw mag-depart dahil napilitan. Hindi siya ayaw mag-depart kasi gusto niya. Gusto niya. Natutunan niya yung bagay niya at gusto niya. Gusto natin gumamit ng jeep. Gusto natin magluto ng kanin. Natutunan natin yan dati. Magsaing ng kanin. Ganito lang ang comparison. Bibigyan ko ba ng free will yung anak ko na ang maging asawa niya ay adik-adik at mamamatay tao? Pipilitin ko doon sa isang born-again Christian na matured. Ganun lang yan. Another talata yan. So bakit hindi yung option na mas maganda? Kasi nagbigay ka na ng analogy tapos ang pangit pa. So ano yan? Wrong analogy. Ang tinutukoy mo ba, Enoch, yung addict? Yung sinasabi ko is nakapokus na ako sa free will. So kung talagang nagagamit yung free will, bakit may Bakit hindi masunod yung gusto niya? Parang pag hindi ka sumunod, sabi mo, obedience. So, I get that. I get the point. Pero bakit i-justify na pag hindi ka sumunod, may consequence? Parang lumalabas ngayon, wala talagang free will. Yung consequence, hindi yan labag sa free will. Kunwari, pag ito Bar Enoch, no? Pag hindi ka tumingin sa traffic light, masasagasaan ka. Kunwari, pwede mo sabihin, free will ko, tumalon doon sa release ng LRT.
ganito yun eh. Hindi natin pwede sabihin na labag sa free will kung may consequence. O maling logic yan ha. Maling logic. Walang kinalaman na Brother yan dyan. Francis, yun yung bunga ng free will mo, kaya may Tama. consequence. Pero dahil alam mo may consequence, ginamit mo ng tama yung free will mo. Hindi pwede nating ikatwiran, walang free will dahil may consequence. Dapat hindi ako ma-aksidente rito dahil gusto ko to eh. Ginamit ko yung free will ko eh. Unfair ka Diyos. Unfair ka gobyerno. Kasi in-exercise ko lang free will ko, kinulong mo ko. In-exercise ko lang free will ko, hindi magpreno pag may masasagasaan. Or hindi mag-obey ng traffic light. Ginamit ko rin free will ko. So, i-define mo ngayon, Brother Rep, ano yung free? Ano yung free doon sa will? So, the fact na may consequence. So, ang free will, you can do good or bad. Kaya nga, may nagkakamali. So, when you do the right and wrong things, yes. O, kahit na may consequence. O, sagot na yan, merong ng free. Yung nagsusuicide nga, free will din yun eh. Ngayon, so pag tumalan ba ako sa building, tapos will ko lumipat, mangyayari ba yun? O, yun ang magandang tanong, no? Hindi lahat. So, ibig sabihin, Iba yung free will sa parang ikaw yung gusto mo lang yung mangyari. Hindi lahat ng gusto mo, yan yung mangyari. Iba yung kagustuhan ng tao doon sa kontrolado niyang free will. Kunwari, hindi tayo Superman. Hindi natin pwedeng padilimin ang araw sa kagustuhan lang natin. Okay? Patigilin ang ulan sa kagustuhan lang natin. O, patigilin ang hangin. Okay? So may mga bagay, subject tayo sa nature. Kasama sa free will, kunwari, hindi pa tayo pwede lumipad, no? Pero, gusto mo agad lumipad. So, hindi kasama sa free will kung ano lang yung gusto mo. Okay? Na may free will si Adan Eva. Kaya pinapakita ko, sa letter B, malalim yung katuparan dahil sa free will na yan. Kasalanan. May malalim na katuparan yung talata. Prophetic yung sinabi ni Adan. Ano yung sabi ni Jackson Gunn? Nakita niya yung babae, nag-prophesy raw siya. O, tama yan. Nag-prophesy raw si Adan na therefore shall a man leave his father, mother. Ang di ko lang alam kung abot ni Jackson, letter B na to. Abot ba ni Jackson o ni Gans? Kung meron silang abot na paliwanag dyan. Letter B yan ha. Letter A, nasa carnal na abot tayo. Yung mga magulang, independent na kayo, puro mukhang pera lang. Mukhang pera lang yung letter A. Okay? Mukhang lupa. Parang hayop lang kayo. Pang lupang hayop lang kayo. So, yung letter B, hindi na yung pang lupang hayop. Medyo pumapasok na yun sa realm ng logos ng Diyos. Okay? Kasi linelevel mo yung yung kung anong unawa ng mga nung unang pagdating sa pag-aasawa, sa pagiging isa. Hindi, para kasi selective yan eh. Yung nung nakarinig sila ng salita, meron kang choices na pumili. Yung siyempre ang tao makalaman lahat eh. Pumili ka yung gusto mo pero hindi gusto na yung Diyos. Ibig sabihin, minsan ang dami mong excuses. Parang ikaw yung abogado sa sarili mo. Kumbaga, nakikinig ka man sa magulang mo. Pero dahil yung feelings mo, yung makalupa, sumusunod ka sa magulang pero patago ginagawa mo yung ligawan na hindi tama. Kumbaga yung feelings mo ginagawa mo kung anong gusto mo pero hindi labas sa katotohanan. Parang ganun. Medyo naintindihan ko siguro yung line of thought ni Enoch. Huwag mo pilitin ang anak mo kung sino yung mapapangasawa niya. Huwag mo pilitin ang anak mo anong gagawin niya sa buhay. Kasi wala siyang kalayaan. Yan din nasasabi ng ibang bataan na na-influensya na sa libutan eh. Ang anak,
Pero tumatakbo, kaya ko to binanggit, talagang tumatakbo sa isip ng anak natin. Kailan magising na tayo. Kasi may magulang, kayo pa relax na hindi tayo focus dito sa sa warning. Ganito 'yun. Pag yung anak nyo, pinasok nyo sa school, magkakaganon ng ganang isip. Ordinaryong school tinutukoy ko Pag ang inyong anak, binakante nyo yung oras, pinayaan nyo mabakante sa ibang serpente, ganyan na magiging isip. Na, pakinggan yung mga kanta Ay, si Freddy Aguilar pala. Walang kalayaan. Tuk, 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 tuk. Ako'y isang tao lamang. Okay. So, yan talaga yung takbo ng sanlibutan. Hindi yan biro. Sasagutin ko yung huling sinabi ni Raleigh. Kasalanan ng magulang yan kung bakit naging ganyan ang isip ng anak. May kapabayaan ng magulang dyan. Ibig sabihin, naghahabol tayo ng training ngayon. Sana wag na tayo another 20 years, no? Sobrang tagal ng 20 years Kung ang net bunga niyan ay negative, na-hijack talaga. At mag-recruit pa tayo, magpursige tayo. Maggising tayo sa isa't isa na relax tayo for 20 years. Meron sa atin nagsikap pero nag-relax din ulit. Parang kumita ng piso, gumastos ng 5 piso. Okay. Negative, no? So pagdating sa PTA, kailangan positive, kailangan walang utang. Ibig sabihin, merong isip yung anak natin na makasanlibutan na kailangan ko ng kalayaan. Yung kalayaan syempre niya is naka-enjoy na siya sa worldly. Kalayaan mag-worldly. Kalayaan sumuway sa Diyos. So, yung kalayaan na yan, kasalanan natin. Bakit naging ganyan isip ng anak natin? Mayroon tayong turo na formal talk sharing. Kung hindi lang kayo nagluluwat dyan, minimum ninyo matutulad sa ibang pastor ng ibang end time na naging pastor ang anak. Hindi naging pastor ng impluensya ng iba, naampo ng iba. Impluensya ng magulang. Na impluensya ng magulang, maging pastor ang kanilang anak. Kung di man pastor, parang manggagawa, nagsasaliksik. So, yan yung yan yung minimum pag may formal talk sharing kayo. Hindi lang tayo formal talk sharing Siyempre, may repeat basa, repeat bulong, may unschool, advanced academic, acceleration, may EA. Hindi lang pastor na ordinaryo o Nicolaita, pastor na bereyan. Sabihin, bayad na yung dote. So, mga magulang, kung ang anak natin ang kaisipan ay worldly, naghahanap lang ng dahilan para hindi sumunod, maraming pwede dahilan. Ay, nag-away sila kaya hindi susunod. Naghanap lang talaga ng butas yan. Matanda na niya, nanligaw pa siya, kaya hindi ako susunod. Ganyan, no? Hindi nga sumunod dahil sa hukom. Siyempre, sanay na wag sumunod sa hukom. Ayan, hukom yan. Kasi pangit ang hukom. Marami tayong dahilan para hindi sumunod Nung lilang ng Diyos sila Eva at Adan, may utos ng Diyos. Sumuway ba sila? Immature ba sila? O bago sila maging isa? Immature ba sila? O linabag nila yung pagka-immature nila? Okay. Lahat yan tama. Okay? So, tuloy tayo. Kaya nga malalim tong prophetic salita ni Adan Iiwan ng anak ang kanyang magulang at makikipisan sa kanyang asawa. Malalim yan. Tumama rin ang kasalanan dyan. Okay? Yung pagsunod sa Diyos meron, yung pagsunod sa kaaway meron din. Kaya may malalim na revelation dyan. Wala dapat problema. If sabihin, pwede masunod yung gusto nyo, yung alam nyo sa sanlibutan, na independent ka na, hindi ka na namin pakikialaman, malaya ka na kasi kumikita ka. Okay lang yan. Kung yung ibang obligasyon na tupad, siyempre, you had 20 years before 20 years, pwede sabihin wala namang mensahe. Sa loob ng 20 years na to, balikan nyo yung pagkaberehan nyo sa Diyos. Balikan nyo saan ba ako nagkulang. Di ba? So, sa loob ng 20 years na to, may panawagan. Tapos, siyempre,
may Nicolaita, may lukewarm, may agawan, may ano. Hindi rin tayo nagberehan. Kunwari, hindi tayo nagkumpara ng patas. Ang kumpara ng patas, hindi tayo ma-emosyon na one side lang. Hanap ng dahilan para hindi unawain, tas sundin lang yung laman. Sundin lang yung naturalesa. Nasaan na yung mga anak natin? Yung dating malaki, wala na. O ngayon, yung lumiit, lumaki na ulit. Halos more than kalahati, nawala na rin. Yun lang nakokontrol natin ngayon, iilan na lang. So, ibig sabihin, kailangan magising tayo na nag-relax tayo for the past 20 years. Hindi ko sinasabing wala kayong ginawang tama, pero sa suma total, may ginawang konting tama, may ginawang maraming mali. Yung maraming mali, which is Nico Luke. Nico, yung iba, siyempre, nagsarado na naisip. Yung Luke, wag nyo seryosohin. Sundin ko yung laman ko. Wag na ako magtanong kay Brother F. Wag na ako magkonsulta. Pero hawig na rin sa doktrina na sundin mo yung puso mo. May respeto sa akin, pero yun na lang natitira. Siguro yun na lang huling linya, lifeline. Pwede ba kayo makapanumbalik? Gamitin nyo na lang respeto sa akin para makapanumbalik. In a sense na hindi ako katulad ng iba kumakalaban kay Brother F. Hindi ka nga kumalaban, pero ayaw mo pakinabangan yung mensahe. Gamitin mo na lang na mayroon ka pang konting respeto, kunin mo yung panig, baka meron akong na-ignore na message dito. Kaya nagka-problema ako. Di ba? Simulan ko na maging berian, kainin ko yung pride ko. Baka nga may mali ko, hindi ko lang pinapansin. Ini-ignore ko lang. Respeto, ang respeto parang nominal lang, no? Parang denominational kampi lang. Pero dapat umabantay na yan. Hindi niyan pambata na respeto. Kailangan maging berian yan. Kunin ko yung mensahe. Kunin ko yung mensahe. At kunin ko saan ako nagkamali. Nakasulat sa Bible yan. Go back to where thou art fallen. Kunin mo saan ka nagkamali. Balikan mo. At least, mapakinakabangan mo na hindi ka pa totally nagsara. Katulad ng iba. Tinandado na eh. Ano ka pa? Open ka pa correct. Kasi kinakausap ka ng Diyos, inaamin mo, nagkamali ka, kaya nagkakaproblema ka. Then, okay, yung ibang kapatiran nagkakaproblema, nakikita mo, pinapahintulot mo na yung Diyos, kausapin ang puso mo na, dati kasi sarado ko, kahit na hindi na wala respeto ko, neutral lang yan. Pero dapat hindi lang neutral eh. Habol ko talaga dapat word. So, yan, habulin ko na word kahit 20 years na. Ano ba yung letter B? Okay. Letter B na tayo. Ang exciting tong letter B. Parang ini-introduce ko sa inyo yung turo ni Jackson ni Gunn at iba pang scholars, iba pang end time. Kahit si Barbarnam, kung may mailabas kayong quote. Okay? Ang letter B, hindi na yan yung panlupa na umalis ka na, malaki ka na, may asawa ka na, bumukod ka na. Hindi na yan, yung letter B, may kinalaman na to kay Kristo. Ano yung type? Tree of life. Masasabi ba natin si Kristo yon? Yung good and evil, bagamat si Lucifer good. Meron din good naman talaga siya. Kumbaga meron siya pagka-good. Alam niya naman nagpapanggap nga niya sa anghel eh. Yung good and evil. Ibig sabihin, namili ba talaga sila doon nung panahon na yon na ito yung pipiliin ko, yung good and evil, na sa tingin nila parang sa Diyos pero hindi naman. Bakit dumating pa si Kristo kung makakain naman nila yung tree of life sa tamang panahon? Nagkasala o hindi nagkasala, may plano ng Diyos yan. Kaya short summarize lang to, beyond time, may perfect will, permissive will. In time, may perfect will, permissive will. Sa ibang end time, pag ginamit lang yung term na perfect will, permissive will, kahit denomination pala, nakuha lang nila sa denomination yan eh. Walang pagkakaiba yung beyond time and in time. Naghahalo-halo yun. Para kinukumpara mo yung beyond time and in time, ganyan. Pero yung pinaka maaliwalas na na paliwanag, parehong meron yun. Beyond time, may perfect will, may permissive will. In time,
may perfect will, permissive will. Beyond time, ang perfect will talaga magkasala. Permissive will, hindi magkakasala. Matutupad pa rin nakasulat, no? In Genesis 1, matutupad pa rin. Whether yung unang na-disqualified na babae o yung tinanggap na babae dahil galing sa pagsisisi dahil sa kaligtasan ni Adan. Pero yung ultimate na Genesis 1 si Kristo at ang iglesia. So, matutupad yung Genesis 1. Nagkasala o hindi nagkasala. Yung prophetic word matutupad. So, sa lupa, in time, perfect will, wag sila magkasala. Magtagumpay sila. Permissive will, ito yung abot na ng denominasyon. Permissive will na nagkasala sila, pero pinatawad pa rin sila ng Diyos. Gumawa lang Diyos ng parang areglo para maging katanggap-tanggap sila. Which is yan yung darating na Kristo. Yung sinasabi mo, barali. Okay? Sabi nga ni Jackson kung di nagkasala si Adan, si Kristo katulad lang ng sinong anak ipapanganak sa Garden of Eden na hindi galing sa kasalanan. Pure. Pero sa ganyan na permissive will be on time. Walang glorified body dyan. Para Star Trek lang, para millennium na ship group lang yan. Mas maganda pala to, no? Yung nahulog sa kasalanan. Pero kung naintindihan yung mensahe ko sa born again, kung papasok ka sa logos ng Diyos, sa part ng creation ng Diyos, yung magkaroon ng kasalanan ay part lang ng born again process. Parang ang cells natin namamatay at na-rebirth, na-regenerate. Ang tinatawag kong regeneration, yan din ang born again. Si Jason Gabrolan, hindi niya maiwasan, symbolical yung born again niya, sa Israel pa nga kingdom. Pero may literal talaga. Sa cells natin, may literal na born again. Yung immortal jellyfish, literal nag-born again. Literal na talagang nagkaroon ng regenerate. Yung regeneration at born again, iisa yan. Iisang kahulugan yan. Hindi yan symbolical lang yung isa. Siyempre, gagawin na rin yung symbolical na regeneration. Merong literal na regeneration. May literal na born again. So, yung kasalanan, part of creation, part lang ng born again process yan. Napakalawak na process ng biyahe mo, ng growth mo. Kung ikay sunod sa kalooban ng Diyos, napakalayo ng biyahe mo. Marami kang dadaanan. Part ng growth yan. Kung ikay mag-overcome, lahat yan ay part lang ng born again process mo. Kung di ka mag-overcome, na-abortion ka, nakunan ka. Yan. Okay, hindi mo tutuloy. Kumbaga sa mga reincarnationist ng Hindu, hindi mo natapos yung biyahe mo. Hindi mo natupad yung biyahe mo. So, dito tayo sa letter B. Turo ng mga iba-ibang churches. Diyan, EA1. Okay. Sabihin mo kung kaninong turo yun. Kay Brother Ganto, yung sin of Adam niya. Tinalakay niya dun kung ano talaga yung kasalanan ni Adan ayon sa Bible. So, sabi dun si Eva, nilinlang nga ng ahas. Pero si Adan, hindi siya nalinlang. Alam ni Adan yung utos ng Diyos na huwag kumain mula sa puno. Dahil direkta tong binigay ng Diyos sa kanya bago pa nilikha si Eve. Pero nung binigay ni Eva yung bunga, pinili ni Adan na kumain kahit na alam niyang mali ito. So dahil doon, yung ginawa ni Adan, tinuturing na sinadyang pagsuway at hindi dahil sa pagkakamali o panlilin lang. So sabi doon si Adan ay tunay na umalis sa kanyang ama, hindi sa physical na paraan, kundi sa yung katapatan niya at yung paninindigan. Mas pinili niyang makasama yung asawa niya kaysa manatiling tapat sa utos ng Diyos. Paano iniwan ni Adan yung ama niya? Parang yan yung version dapat kay Kristo
Yung pagsunod ni Kristo sa Ama ay maiwanan talaga yung Ama. So, katapatan daw, tapos paninindigan niya sa asawa niya. Richard Gunn, Prophetic Revelation, The Sin of Adam. Yan. Ang turo ni Gunn dyan, naipit si Adan. Kailangan niyang gawin yan. Meron pa siyang Greek, Hebrew na yung kasalanan ni Adan ay hindi talagang kasalanan na malala eh. Yung kasalanan na mababaw yan eh. Parang na-frame up, na ipit lang sa circumstansya. Yan, naabot niya kay Jackson, ano. Si Jackson, hindi kasing parang sanitized ni Gunn na talagang nagkasala si Adan dahil sa kanyang asawa. Yan ang revelation ni Jackson eh. Kaya sabi ko, kung naintindihan ninyo yung revelation ni Jackson, then maintindihan nyo, revelation ni Jackson at ni Barbanam, kaya alam ni Adan na may dating asawa na nawala na pwedeng kondenahin ng Diyos. Kaya alam niya. Yan ang pinaka-ebidensya eh. Dati hindi alanganin ako, ngayon tumibay ako dahil sa revelation na yan. Stepping stone yan. Si Gunn, ginawa niya, naipit na pilitan lang si Adan para iligtas si Eva. Pag sabi ni Ed, katapatan ni Adan sa Diyos, parang sumunod pa si Adan sa gusto ng Diyos. Totoo yan, beyond time. Perfect will of God na sumuway si Adan sa Diyos para sa kanyang asawa. So, sabi ni Gunn, kung kinukot ni Ed yan, tama yan, beyond time. Pero in time, hindi yan perfect will. Permissive will yan eh. Ang perfect will in time, palitan ko yan, asawa mo. Kaya nga, kung may dating asawang naging aswang, talagang alam ni Adan kayang palitan. Malalim ngayon yung pag-ibig. Kung naintindihan nung hindi pa naniniwala doon sa dating alam nung lalaki na kayang palitan ng Diyos si Eva. Kasi kay Jackson hindi kayang palitan. Wala siyang paliwanag na ganun. Pero kung abot mo yung dating itong kwento ng Hudyo, kumbaga ganito, kung alam yung kwento ng Hudyo, saka lang magiging realistic yung pag-ibig niya kay Eva. Alam kong kaya kang palitan ng Diyos pero ayaw kitang mapalitan. Di ba nakakaiyak na love story yan? Kahit kaya kang palitan, hindi kita papalitan. Di ba ganyan? Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi yung wala na ako magawa, pagtatsagaan na lang kita. Hindi yan pag-ibig. Yan yung abot paliwanag ni Jackson eh. So yung paliwanag ni Jackson na ganyan, nakatulong sa akin para makita may katotohanan yung kwento ng Hudyo ah. Kasi kaya ng Diyos palitan. So yung beyond time, ayan ang booklet no. Yung sisabing katapatan ni Adan kay yung tinutukoy ni Ed na katapatan ni Adan sa Diyos yan. Beyond time yan. Pero in time, hindi katapatan yan. Pagsuway yan. Kung masusunod ang perfect will of God sa lupa, palitan ko na si Eva, nagkasala yan. Kung kay Lilith, hindi nililigawan Katapatan pa kay ng Diyos. Eva, brother. Hindi sa Diyos. Kay Eva, hindi sa Diyos. Katapatan kay Eva. Tama yan. Pero, so yung kaninang sinabi mo, katapatan ni Adan, hindi sa Diyos. Okay. Ulitin natin, Sister Yed. Paano natupad na iniwan niya yung magulang niya? May paliwanag ka ba nabasa kay Gunn? Iniwan niya yung magulang niya. Laking tulong kay Ed, binasa niya itong booklet na to. Dahil lang sa broadcast na. Pero dapat hindi lang dahil sa broadcast, kundi dahil berayan ka. Pero yung anak natin, kung inutusan natin, malaking tulong niya. Muna, hindi dahil berayan muna. No? Okay. Ano yung nakuha mo, Sister Yed? Bakit daw iniwan ni Adan ang kanya magulang? Pinili niya si Eva. Sinuway niya yung utos ng Diyos. Okay, di halos hawig na rin kay Jackson. Nagkamali ka lang, pinapos ka lang ng sinabi kanina. Okay. So, yung iniwan niya yung magulang niya dahil pinili niyang sumunod sa asawa kaysa sa Diyos. At hindi nalalayo sila Gunn at Jackson. May tanong ako si Ted. Meron ba siyang paliwanag kay Jesus Christ? Wala na. Na-apply ba niya kay Jesus Christ yung
na iniwan niya yung kanyang magulang? Wala. Wala dyan, ano? My God, why hast thou forsaken me? Wala po. 2A na yan eh. Yan ay abot ko. Meron ba siyang paliwanag na ganun? Wala. Wala po. Wala. Okay. So, pressure kay Jackson, safe to say, wala. Maliban makita nyo. Kay Branham, siguro wala na rin kasi at least mapupulot ni Jackson yan. So, dito sa end time, mamaya ko na i-detalye yung 2A ko. Dito lang sa EA1, iniwan ni Adan, malalim na to. Actually, malalim to. Hindi na to abot ng ibang denominasyon. No? Na dahil sa kasalanan ni Adan, kaya iniwan niya yung magulang niya. Yung become one flesh, nangyari ba kay Eva Adan yan o nangyari kay Kristo? Mula pa sa denominasyon Katoliko hanggang sa end time, maraming paliwanag dyan na natupad Become yan. one, no? Natupad yan. So, paano natupad yan? Yung sabihin ko na lang kay God, hindi nagka-baby, nagka-anak. Yan ang become one flesh. Literal din yan kasi yung sperm and egg nag-isa. Pero maraming paliwanag yan. Kahit yung nagsiping, become one din yan. Flesh. Yung nagkaisa, nagtulungan, yun. That they all may be one as though Father art in me. Hindi. Yung nagtulungan. No? Yan yung malalim na become one. No? Yan yung kasal na, kung pwede natin turo na ang tunay na kasal, nagtulungan kayo sa Diyos, sa plano ng Diyos. Hindi kayo nagtulungan para sariling hanap buhay lang. Yung mama lang, mama siya lang, cute baby lang. Hindi, nag-become one kayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Nag-Aquila Priscilla kayo, in short. Tinutupad nyo yung kalooban ng Diyos. Yan ang tamang become one. Kasama na yung baby dyan, training dyan, etc. Nagkakaisa kayo. Para si Kristo at ang Ama, hindi sila siya mismo, kundi nagkaisa sila, nagtulungan sila. Nag-become one. Ang become one, di kayo dating one. Nag-become one dahil sa activity nyo, sa surrender ng will mo sa Ama, etc. Kaya ako natanong na become one kung naganap sa kanila. Hubad nga sila, hindi sila nahihiya Paano naganap sa kanila? Maraming application yan. Mag-iiwa ka na lang. Kasi kung iisa-isahin ko yan, di tayo matatapos. Okay, Madami nga yan. Sinabi ko na yung isa doon Yung isa doon, yung baby nga yung anak Pero ang dami. Kailan ko pa ba i-detalye pagsisiping mag-become one kayo? Hindi ko kailan i-detalye yan. Marami pa iba, maraming bagay yan. Hindi lang yan tungkol sa pagsiping, nagkaanak. Yung binabanggit ko nga, yung adhikain sa buhay. Dati sa gobyerno, meron tayong conjugal property. You are one, common ownership, mga ganyan-ganyan. So, maraming aspeto yan. So, huwag na natin, kasi side topic yan. Ang topic muna natin ngayon, yung nahiwalay sa magulang. So, merong carnal unawa, yung letter A. Ilaman natin, yung abot na sanlibutan. Yung letter B, medyo lumalim na. Pero sana hindi lang tayo limitado kay Jackson Gunn, Pwede kayo mag-quote kay Barbanam. Pwede rin kayo kumuha sa iba-ibang denominasyon. Galit yung ibang entang pag sinabi ko iba-ibang denominasyon. Puro kayo namumulot. Bakit? Sinabi ba na Barbanam kasalanan mamulot? Siya nga nag-encourage na mamulot ka So, ibig sabihin, sana marami kayo makontribute galing sa iba-ibang sources. Kung hindi ka pa kayang mamulot ng iba, Nicolaitism natutunan mo. Ginagawa yung Nicolaitas si Barbanam. Pag-ipaliwanag lang ako, Brother Francis, regarding dito sa kay Haring Aswero ay Pinalitan. Asawa. Yung Aswero, malapit na type lang yan. Yung kinikwento ko kaninang alam ni Adan, kayang palitan si Eva. Alam ni Adan, kayang palitan si Eva. Kaya dito doon nag-display yung pag-ibig na type kay ni Kristo at ang Iglesia. Si Eva type ng bride. So, ibang tao yung type nung yung talagang defiant sa Diyos, yung patotot. Si Eva, pwedeng i-type ng end time sa patotot, pero hindi siyang ultimate patotot. Nagsisising, kumbaga sa term ni God, naipit lang yan, napilitan lang yan. Pero yung isa sinasadya talaga, ibang taong type yun.
So, yan yung malapit na sabi ko kay Asuero na pinalitan niya yung dati niya asawa. Kaya pero kasi, ito wala namang sinabi na mayroong fornication or ano ba yung isa? Yung grounds for divorce. Yung grounds for divorce is fornication. Or yung grounds for divorce. Wala namang ganun ang Nangyari wala kay namang sinabi. Basti. Hindi lang siya Sumusunod. sumunod doon sa patawag. Then nagtanong siya na ano ang ground para magpasya kung hiwalayan siya. So Si Asuero, another type yun. Yung kay yung divorce, yan yung sa lupa na yung panahon ni Moses. Gusto nila palitan ang asawa nila. isabay mo na kahit rin anong para rason. natin yung 1 Corinthians 7:38 sa tinatanong kanina ni Enoch na para bagang Walang kalayaan. walang kalayaan ang Anak. Kumbaga ang gusto niya mangyari, ang anak ang magpapasya doon sa May bilis lang ko yung kay Enoch. Unahin ko yan para mabilis. 1 Corinthians 7:38. Yung magulang may discretion kung ipapaasawa ang anak o hindi. Malalim yan kung kunin yung spoken word yan. Hindi lang yan yung hiningi yung kamay, yung formal na manhikan. Hindi lang yan. Yan ang abot siguro iba eh. Formal na manhikan, tinanggihan o tinanggap. Kasama dun sa 1 Corinthians 7:38 na yung training ng magulang. Kasi pang magulang may training. Isipin, tanda rin niya na baka hindi niya na-train ng maayos. Kaya humahabol siya sa training. Yung hindi niya pinaasawa, lalong mabuti ang ginawa niya. Dalawa yan. Napabayaan mo, hinahabol mo yung training. Or, hindi mo ito pinabayaan. Type yan na hindi mo pinaasawa kasi from the start, hinuhubog mo na siya. Ang barkada niya ay ka-sharing. Bukod sa pwedeng mo i-apply kasi spoken word, Roman candle yan. Maraming paliwanag pwedeng takbuhin yan eh. Yung isa dyan, may utang ka, kaya hinahabol mo. Utang mo kasi, pag alam mo magkakamali yan, kaya hindi mo agad pinahintulutan, hinahabol mo yung training. Isa yan. Yung isa, hindi ka may utang. Bata pa yung anak mo, talagang ini-A2B mo na yan eh. Inalagaan mo ng EA1, 2, A2B niya. Habang lumalaki siya, talagang hindi niya mapapangasawa yung magiging boyfriend man lang yung serpente. Kasi yung circle of friends niya mula pa pagkabata, edad nung mga, hindi pa nga si Zek yan eh. Zoek or Ruth. Edad pa nung mga kapatid nila yun. Yung edad ni Teo yun. Yun. Doon pa lang nagsimula na. So, kumapal niya ng kumapal by the time of 10 years old. By the time of teenager, biological clock. Mundo ng mga pastor ang iniikutan ng bata. Word of God talaga enjoyment niya. Ay, hindi ka na mag-alala talaga kung sino yung magiging LCM niya. Kasi, yung nakasulat sa Bible na pag hindi mo siya pinaasawa ay lalong mabuti ginawa mo. Ito, advance kasi ito eh. Parang binakuram, in-advance mo talaga eh. Offensive mo eh. Inunahan mo. Hindi mo na kailangan higpit-higpit bawal tulad yung pwedeng kwento ni Enoch. Ang higpit naman ni tatay, ganyan. Wala kaming kalayaan. Hindi na aabot sa ganyan. Yung train up a child in the way that he should go, he or she is old, he or she will not depart from it. Sila na kusa maghahanap ng Christian. Kasi mula pagkabata, puro ka-sharing na yung mundo niya eh. Puro handaog, puro report, interview, sharing. At nag-e-enjoy siya dun. Nag-enjoy. Siyempre, inassert mo muna. Ang dali-daling i-assert, ang liit-liit eh. Nagsimula ka na eh. By the time na na siya, hindi ibig sabihin pag malaki na, wala nang habol. May habol, mag-drama lang kayo. May drama muna. Tiisin nyo yung drama. Pero, yung maliit pa, sinimulan nyo na. Paglaki niya, ang gusto niyang barkada, yung mga ganon. Wala kang kahirap-hirap. Natupad yung nakasulat na, pag hindi mo siya pinaasawa, malalong mabuti. Parang symbolically, natupad yun. Paano natupad yun? Hindi mo na kailangan bawalan yan eh. Wala siyang interest talaga sa serpente.
Pag walang ka-sharing, hindi siya makikipagkaibigan doon pag hindi niya ka-sharing. So, natupad yun, hindi sa araw na namanhikan, binawalan niya. Hindi na ganun. Wala na patago-tago niyan, na panakaw-tako, patanan-tanan. Ano na yan? Natural na. Natural. Yung itong nakasulat sa talata na pag hindi niya pinaasawa, lalong mabuti ginawa niya. Yung lalong mabuti, yung malalim na spoken word niyan, advanced training yan. Pag may advanced training ka, hindi na aabot sa sakit ng ulo yan. Maaliwalas. Enjoy yan, dagdag fellowship lang sa pamilya, manugang pamilya, etc. At yung gustong-gusto ng karamihan na wala nang pakialam sa inyo, independent na kayo, yan ang naturalesa na matupad. Hindi yung ngayon parang paiyakan . So, you can read that verse na may utang na yung tao, yung magulang, o in advance na niya yung abranda, bayad na yung dote. Yung habol ng utang yan, ang tinakubla, singilin natin dote. Ang singilin ng dote, ganito, teka, hindi ka pa handa. Matanda na ako . Sige, habulin ko na yung training kayo. Mula ngayon para makakita ka ng Christian. Iyan ang isang katuparan yan. Pero masaklap yan, Hirap yan kasi dangerous yun, bakit magtanan yung anak mo. Kunwari, yung una ni anak na, walang kalayaan. Gagawin ko lang, tatanan na lang ako. Ganyan nangyari sa atin, parang tanan yun nangyari sa atin . Na gawin ko yung gusto ko, total, ang training naman sa akin, ang importante mag-aral, makagraduate, kumita. Okay, kumikita na ako. Hindi ko na kayo kailangan, papa, mama. Kaya ito ko gawin ang gusto ko. At yung mga papa, mama naman, hindi malalim sa word. Sige anak, saan ka masaya? Okay. Ngayon, kung yung ngayon, parang 1 Corinthians 7:38 na hindi pinahintuluy, hinahabol mo pa lang . May nangyari na nga . Hinahabol mo pa lang, pinipigilan mo nga mag-fornicate. Bata-bata pa, nag-fornicate na. Hinahabol mo lang . Ayaw na lang makipagtulungan, kaya nahirapan ka na. So itong 7:38, nakapaloob dito yung training. Hindi na kailangan detalye. Spoken word na yan. So kung pinaasawa, ibig sabihin, walang problema. Spiritual to, only in the Lord, di ba? Kung pinaasawa mo, walang, ayos, bayad yan, dote niya, bata pa. Gawin natin yung may utang. Meron kasi yung magulang pinayuhan na Hindi perfect yung Abraham na dote. Pero nakita ko, masunurin tong lalaki. Sabi ko, paasawa mo agad. Hindi, gusto ko muna makagraduate. Wala ka ng oras kasi pag hindi mo pinaasawa ko mas malala yung mangyari. Sumunod naman yung tatay. At yun, naging maayos sa physical level. Diba? Physical marriage is physical salvation from physical fornication. Iba pa yung spiritual. So, yung at least physical. Kasi pwedeng, pati sa level pa ng physical, pwedeng bumagsak ng ganun . Marami na nga bumagsak doon, nasira na . So, kung meron ba tayong manugang dito masunurin kahit hindi sila graduate sa bayad pa sa dote? Meron. Samantalay nyo, habulin. Ito yan ang mensahe na to . Habulin nyo. Pwede rin yan yung 7:38, malalim, Hindi nyo, tinanggap nyo na lang. Wala na kayo magawa, nandyan tinanggap nyo na lang. Pero hinahabol nyo. Bayaran nyo yung dote. Parang yan na rin 7:38 na malalim. So, iba yung bata pa, bayad na papagawa na. Iba yung malaki na, saka ka lang hahabol, pero humahabol ka pa rin. At sincero ka sa ng Diyos, kahit nagkamali ka, better late than never, marunong ka magsisi, o yun, magpatulong ka talaga, huwag kang magsariling diskarte, sisingilin mo talaga yung dote hanggang sa pagpalain sila ng Diyos. Parang yan nangyari kay Adan at Eva . Letter C yan. So, arreglohin na lang. Ayusin na lang. Ang ayos hindi yung papeles sa kasal, ceremonies, ganda, picture taking, ganda damit. Hindi yan ang ayos. Ang ayos, yung training. Ihabol mo yung training sa anak. Kahit na may asawa na. Yan ang yan yung type yung kay Adan. Yung malalim na pinaasawa mo, parang symbolical din na wala ka na magawa, tinanggap mo na lang. Nagkasala na . Pero dahil tinanggap mo, hinahabol mo. Yan pa rin, apply pa rin yung 7:38 na pinahintulutan ka kasi pasado ka . Wala man literal na pasado, habol na lang para maging pasado. Punta na kay Asuero. Si Asuero,
ang pinakamalapit na type niya yung kinento ko kanina, yung kayang palitan ng Diyos si Eva. Si Vashti, ito another type. Hindi naman nangalun niya si Vashti, Hindi nga, pero malalim na divorce to. Malalim na divorce to. Kasi ang divorce na alam natin, alam din ng denominasyon, is nagkasala yung babae. Sa pangangalo niya. Yan yung divorce na na pinayagan sa Old Testament. Ay di tama si Brother Branham na pag hindi nagpagupit daw ng buhok yung parang pang Old Testament parang pagsunod to bagamat medyo exaggerated. Pag nagpagupit ng buhok ang asawa niyo, pwede niyo nang i-divorce. Pwede yan maging tama, hindi dahil sinabi niya, Pwede ito maging tama, kailangan meron tayong revelation. At ibibigay ko na yung talata. Yung malapit sa buhok na, siyempre, yan yung mga detractor ni Branham gagamitin yan Pero kunin mo yung yung spoken word revelation behind. Not necessarily abot ni Branham yan Pwedeng prophetic utterance, pwedeng nagkamali siya, na-aksidente siya, o sinasadya ng Diyos. Kunin natin yung yung biblical na paliwanag dyan. Kasi kung di biblical, ililiteral mo, o magtatagumpay mga detractor labang kay Branham. Hindi ito literal. Laliman na natin. Ito na yung 1 Corinthians 7, 10 to 15. Ano yung nandyan? Hindi yan dahil sa pangangalo niya. So, may kwento si Pablo, pag iniwan ka, huwag ka mag-asawa, kundi manumbalik sa isa't isa. So, wala siyang kinikwentong hiwalay dahil sa pangangalo niya. Ang kinikwento ni Pablo, na hiwalay lang. Siguro may problema yun, nabubugbog or what. Lahat kaya kailangan natin yung hukom Kung walang hukom, di ka pa matured na hukom. So, dito sa hiwalay na yan, huwag ka maghanap ng bagong asawa, kundi manumbalik, makipagbalikan ka sa dati mong asawa. Bumaba na yung paliwanag ni Pablo dun sa mga 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito na. Hindi na to pangangalun niya. Pwedeng may kinalaman doon sa may problema, pero hindi na to problema May kinalaman na to sa pananampalataya. So, walang pangangalun niya. Meron tayong kapatiran dati. Kinento niya, iniwan siya na asawa niya. Sabi ko, nangalun niya ba? Hindi Hindi naman siya nangalun niya Iniwan lang ako O sige, so case to case yan. Teka, usap muna tayo. Kasi kung gusto mo makapag-asawa muli, marami tayong sitwasyon na titignan. Okay. Siyempre, ang inabangan ko, mag-settle down, mag-asawa, etc. Hindi. Pero ito, ibig sabihin, tinatanggap to ng Bible. Hindi ikaw yung gumawa. So, hindi to yung tulad ng ginagawa nila na dalawang Hillel tsaka Gamaliel. Yung Hillel, pag hindi ka lang, you didn't find favor in your sight, put away your wife. O hindi to dahil sa pangangalo niya, kahit anong dahilan to. Malapit na to dyan. Hindi na to dahil sa pangangalo niya So ito kay Pablo, iniwan ka ng asawa mo dahil sa mensahe. Dahil sa mensahe, shortcut. Bakit sa mensahe? Diba yung mga tao ngayon, kahit nga Muslim, tanggap nila Kristiyanong asawa Sa tabi nila mo na yung relihiyon. Kukunti na lang yung tao ngayon dahil sa iba relihiyon mo, ihiwalayan ka. Pero, bakit magkakahiwalay? Dahil sa mensahe. Dito lang sa training natin matutupad yan. Kasi meron tayong kapatiran. Dahil sinunod niya yung pabasa report, na flying kick siya ng asawa niya. So, nung na-flying kick siya ng asawa niya, iyak siya ng iyak, takot na takot. Sinunog pa yung mga booklet sa kalan, Ibig sabihin, pwedeng dahil sa pagsunod mo sa progressive na mensahe. Kasi pag mababa na mensahe, di lukewarm lang natin, okay lang. Pero dahil sa pagsunod mo sa progressive na mensahe, hiniwalayan ka. Meron akong akay noon. Yung akay ko, siyempre, akay din ng isa ng aking kapatiran. Inaaway daw siya. Pagkagaling niya sa isang church.
Dinidiyos mo si Francis. Kulang na lang, maghiwalay sila dahil dun. Tinatanim talaga magalit sa asawa dahil naniniwala pa sa akin yung asawa. No? Supporter nga yan eh. So, kinikwento lang sa akin. Ibig sabihin, kung tuloy-tuloy yung lason sa isip ng kapatid, pwede sila magkahiwalay dahil dun eh. Valid. Another topic yung valid ba yung ano sa akin. Ganyan ba yung paraan para i-discourage ako na lihis ang aral ko? Dadaan ba sa emosyon? Yung nangyaring hiwalayan dito dahil sa emosyon eh. Ako, nailigtas ko yung pagsasama nila kasi muntik na yung maghiwalay. Hindi lang yan, may iba-ibang kapatiran pa. Pero minsan dahil sa mensahe na kakahiwalay. Kung kaya mong di ibalik yung pera, hindi ka naman ganong klaseng tao, edi pwede madamay yung relationship. Dahil akala mo, bula ang propeta yung pinaniniwalaan, hiwalayan na. Ngayon, iyan ay paniniwala lang, kunwari, sa ibang time dapat di o paniwalaan. Pero ito, pinag-usapan ko, training sa pamilya. Pati kasi ito naharang. Hindi ko papayagan yan ako mapasok sa homeschool. Homeschool na yan, ha? Pinigilan talaga. Plano na talaga ipasok sa homeschool. I-enroll sa homeschool, pinigilan. Kaya pumasok pa rin sa ordinary school. Bakit may ganyan? Kasi turo nga ng ibang pastor, basta galing sa akin lihis. Muntik-muntik na magkahiwalay. Halimbawa na yung 1 Corinthians 7, 10 to 15. Ang halimbawa na yan, dahil sa mensahe, iniwan ka. At yung mensahe kasi may action. Hindi to yung tahimik ka lang. Kaya huwag kayo tahimik lang, ha? Kailan magsalita kayo. Kaya mag-persecute kayo sa ngalan ni Kristo, no? Sa kanyang salita. Huwag kayo tahimik lang. Ang tahimik din, di masaya lahat. Hindi eh. Pinapatupad mo yung training sa anak, kumontra, whether na lason ng detractor or iba, kahit taga-sanlibutan pa. Taga-sanlibutan yun. Yung nag-flying kick sa isang kapatid para, dahil sa pabasa, worldly yan eh, kumakanta ng mga Michael Jackson yan eh. So, spirito ng diablo yun, kaya galit na galit siya dyan. Katoliko pala yun. Kaya pala siya galit sa pabasa kasi katoliko yun. Isipin mo, yung katoliko, sumasayo sila ng disco sa mga worldly. Tapos pagdating dito sa pabasa, nagkaroon ng spiritual zealousness. Flying kick yung asawa para lang, dahil sa galit niya, bakit yung anak pinabasa report. So, pwedeng magkahiwalay dahil doon sa, sa pagpapatupad mo ng training. Hindi naman salungat sa asawa yung pagpapatupad ng training. Hindi man dahil sa training, hindi ka na nagtimpla ng kape, hindi ka na nagluto, hindi ka na naglaba, hindi ka na nag-asikaso sa bahay. Kumbaga, kung tamang training yan, mas lalo pa nga magpakumbaba, masunurin yung asawang babae. Pero dahil galit talaga, may spirito talagang galit sa mensahe na progressive. Kaya magkakahiwalay, hindi dahil sa pangangalo niya. Mas mataas pa to sa pangangalo niya. Nagkahiwalay dahil sa mensahe. Ngayon, divorce din yan. Pwede ba siya mag-asawa muli? Sa pananalita ni Pablo, sa abot ng denominasyon, pwede. Sa akin, pwede, pero huwag kayo magsariling diskarte. Maglumapit kayo sa hukom. I-delay ng hukom yan. Kunwari, kung iniwan ka, hanapin ko pa rin kung nag-settle down bago kayo payagan. Pero pwede ba, hindi yan nag-settle down, pero pwede pa kapalit payagan? Malaking case-to-case basis kaya kailangan masusing ng hukom yan. Masusing training ng hukom yan. Maraming criteria i-check. Parang sa doktrina talaga, mayroon talagang paghihiwalay. Spiritual meron nga na nangyari ganyan. So kung yan ay magiging physical, malaking case-to-case basis mo na sa hukom. Yan dyan na papasok yun kay Hasuerus. Yan na yung spoken word na hindi na tungkol to sa divorce. Sorry. Hindi na tungkol to sa fornication. Ang divorce na to, mas malalim. Kung makahari siya, parang si Hasuero, parang isang halimbawa ng mas mataas na level na dahilan. Dahil hari siya, parang nilapastangan ni Basti yung karangalan niya, turuan ng leksyon si Basti. Yan. So yan ay type ng mas malalim na divorce. So mas malalim na case to case. Ngayon, punta naman tayo. Di ba sinabi ko halimbawa kay Adan na kayang palitan si Eva. Yung kay Adan, hindi lang yan fornication eh. Talagang sumama sa mga demonyo eh. So yung kay Adan,
Yung dating dapat asawa sumama sa demonyo, parang type ng aral. Pero may literal na fornication din. Talagang ni Yurak talaga nung yung hindi lang karangal ni Adan, pati karangal ng Diyos. Niligaw-ligaw pa, pinabalik-balik pa, ang tigas ng ulo. Kaya nga kay Eva, walang patawad ng Diyos dapat yan. Alam ni Adan, hindi patatawarin si Eva niyan. Kaya sinagip niya agad si Eva. Kasi kung di ginawa ni Adan yan, wala nang ligaw-ligaw ang Diyos kay Eva. Sige na, bumalik ka na. Si Eva malambot ang puso. Yan ang type ng bride. Hindi yan mahirap kausapin. Pero hindi yan patatawarin ng Diyos. Pag hindi dinamayan ni Adan si Eva, kahit na si Eva ay hindi yan kasing tigas nung unang nagmatigas. Yung unang nagmatigas. Papatayin ng Diyos si Eva. Mapupunta ng impyerno. Yan yung tamang revelation ni Jackson. Pare na politigan. Ewan ko nabanggit iba na. Pero ano yung tamang revelation ni Jackson? Pag hindi dinamayan ni Adan si Eva, impyerno si Eva mag-isa. Type na bride na. At dahil alam ni Adan, meron na siyang experience, hindi kailangan magmadali siya. Kailangan damayan niya sa kasalanan kasi doon magkakaroon pag-asa si Eva. Yan ang revelation ni Jackson God. Pero yung added revelation, alam ni Adan, pag hindi niya ginawa yan, pwedeng palitan ng Diyos. Mabilis pa sa alas 4. Kung yung isa inabot ng taon na pamimilit, ayaw magpaawat, makipagdemonyo. Ito, kahit hindi to, kahit segundo lang, papayag si Eva. Pag hindi si Adan ang sumagot, hindi si Eva, hindi decision to ni Eva. Decision to ni Adan. Nasa decision ni Adan, napakagandang love story. Sana may seminar niya to, no? Kung hindi si Adan ang gumawa, kahit gusto pa ni Eva magsisi, hindi patatawarin ng Diyos yan. I-impierno yan. Patay yan. So, nagkaroon ng buhay si Eva dahil sa ginawa ni Adan. So, ito unwritten word na to. Spoken word na to. Yung gusto ni Adan, ayaw kitang palitan. Tulad sa atin, ang bilis palitan. Gusto ko ikaw pa rin. Yan ang tunay ng pag-ibig. Yan yung type ni Kristo at ang iglesia. Bakit? Kung di kay Kristo, kahit anong gusto mo magsisi, wala kang plano ng kaligtasan. Dahil lang kay Kristo, kaya ka nagkaroon ng tsansa sa plano ng kaligtasan. Yan yung magandang type, no? Dahil kay Kristo, nagkaroon ka ng pag-asa na maging bride. Malinis, maging virgin ulit. I espouse you as chaste virgin. Pero kung lalaliman mo, hindi ka ma-originally virgin kasi bilang galing sa kasalan, tayong type ni Eva. Hindi kaya ibang tao dapat yung type ng isa eh. May literal tao dapat type ng patotot. Ito yung type ng bride. Na yung bride, dating marumi, nilinis ka. Sinabi rin ni Pablo yan. Dati kayong marumi, pero nilinis kayo. Si Eva, dating marumi, nilinis siya. Pero kailangan mag-intervention muna si Adan. Mahalaga dito sa church natin intervention. Mahalaga sa church natin intervention. Letter B to 2A. Ang turo ko matagal-tagal na. DWAD pa. Kung paanong lumabas ang iglesia sa tadyang ni Kristo. Ano yung lumabas sa tadyang ni Kristo? Dugo at tubig. Lumabas si Eva sa tadyang ni Adan kasi prophetic yun. Yung ginawa ni Adan, yan yung ginawa ni Kristo. Yung parehong tadyang nila, ito yung abot ni Jackson. Kung maipakita, lumabas si Eva sa tadyang ni Adan. Kung ni Jackson, no? The two, doon daw sa tadyang lumabas ang dalawang bride. Naintindihan ko agad, hindi ko na nabasa yung buong contender. Malalim na revelation dyan, kung abot na ibang church, dahil sa tadyang ni Adan, lumabas yung dugo at tubig, which is binubuo ng church. Repent and be baptized in Jesus' name and receive the gift of the Holy Ghost. Yung lumabas kay Kristo na tubig, dugo, spirito, yan ang naging church, Acts 2:38. Blood, water, spirit. Yung lumabas sa tadyang ni Adan, si Eva. Si Eva yung type ng church. Si Lilith, hindi galing sa tadyang ni Adan eh. Pero si Eva galing sa tadyang ni Adan. Alam ng Diyos, magsasakripisyo si Adan ng sariling buhay niya para si Eva ay masalba. Parang alam ni Adan. Siyempre, gusto rin niya
Manumbalik si Lilith. Hindi naman, matigas man ang ulo. Pero ito, hindi to matigas ulo, nagkamali lang. Marunong mo to magsisi. Hindi na siya ibibilang ng araw. O, minuto lang papayag yan. Yung nga lang, walang pag-asa yung babae kung di yung lalaki gumawa ng paraan. O, pwede yung babae, lalaki magsay, Lord, palitan mo na to. Ayoko sa kanya. Hindi siya ganun. Yan yung magandang type ng pag-ibig. Kahit nagkasalang yung asawa, yan ang tunay pag-ibig. Mahal mo pa rin siya. Gusto mo siya iligtas. Kaluluwa niya, habol niya. Meron akong isang kapatiran. Aktibo siya nun eh. Sabi niya sa akin. Siyempre, hindi sumunod sa akin dun sa training na huwag mag-abroad muna. Yung training pabasa sa bahay. Puro lang kinita, pera yan ng sa asawa. Nagkasalang asawa. Sabi sa akin ng kapatiran, Brother Francis, alam ko yung turo mo kay Adan. Huwag mo ko pilitin maging Adan. Iyak-iyak siya. Siyempre, may bumubulong din na ibang kamag-anak. Huwag mo tatanggapin yan. Hindi ko matatanggap yung ginawa niya. At sabi ko sa kanya, sige, papahintulot kita ng divorce, pero i-train mo muna yung asawa mo kasi susunod yan. Dahil takot yan. Katulad niya iba, takot yan eh. Ayaw niyang Hindi niya ginawa. Nagpaligsahan tuloy sa kasalanan. Yan yung laman. Ayaw sumunod sa hukom. So, pero ang tunay na pag-ibig pala, hindi mo tinitignan yung physical na laman. Ang tinitignan mo yung kaluluwa niya. Ang malalim na pag-ibig, ang malalim na kasal, spiritual, hindi yung laman. Become one flesh. In the spirit, their spirit become one. Yung word of God nila become one. Yung pagmamahal na sa Diyos become one. Hindi yung become one, tayo lang. Ano yung Diyos-Diyosan, may asawa mo. Ayaw, makuha niyo yan, ha? Bakit mahalaga ang pag-iwan sa pamilya upang magsimula ng sariling pamilya? O, yan ngayon topic natin eh. Ngayon sinishare ko na. Iniwan ni Adan ang kanyang magulang dahil gusto niya iligtas yung asawa niya. Yan ay ginamit ng Diyos na type. Kaya nga mensahe ni Jackson ganyan eh. Yan ay type ng ginawa ni Kristo sa iglesia. So, ito yung malalim na iniwan ng lalaki. Hindi lang si Adan. Tama yung kinote niya ni Yed Kegan eh. Naiwan niya dahil sinunod niya ang asawa niya. Galing din kay Jackson yan. Ewan ko kung may paliwanag si Barbanab niyan. Pero, yung denomination, check nyo rin kung ewan natin may paliwanag na ganyan. Pero yan ay malalim na. Hindi na yung letter A na bukod na kayo. Hindi to. Yung relasyon mo sa Diyos. Yung Diyos ni Adan, iniwan niya. Yung kanyang magulang ni Adan, iniwan niya para sumama sa kanyang asawa. Okay? Nagkaroon ng kamatayan si Adan dahil sa kanyang asawa. Nagkaroon ng kamatayan si Kristo dahil sa kanyang asawa. Namatay si Kristo dahil sa kanyang asawa. Romans 5:14. Siya yung larawan niya ang figure darating. Sinong larawan? Si Adan larawan ng darating na which is si Kristo tang iglesia. Ephesians 5. Husbands, love your wives. Type ni Kristo tang iglesia. So, ibig sabihin, yung tunay na kasal talaga ninyo ay yung sumunod kayo sa kalooban ng Diyos. Kasi tinype na yung husbands and wives doon sa kay Kristo sa iglesia eh. Lahat ng nag-aasawa sa mundo, pwede nyo i-mensahe eh. Ito yung first great mystery marriage. Kaya kayo nag-aasawa, hindi dahil sa gusto nyo, kundi gawa ng Diyos yan para kailangan nyo si Kristo. Pinapakita ng Diyos sa inyo si Kristo. Death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude. Kunin nyo to. Malalim to. Have not sinned after the similitude of Adam's transgression. So may transgression sa Adam, which is the figure of him that was to come. Yung him that is to come, si Kristo. Sin transgression ni Adam, parang transgression ni Christ. Parang nagkaroon transgression si Christ. Kung tutuloy-tuloy niyo yung basa ng verse na to, ipapakita niya si Adam nag-disobey, si Kristo nag-obey. Yung second Adam nag-obey. 1 Timothy 2:15, nevertheless she shall be saved from childbearing if she continue in faith, love, and hope. Ito yung areglo ng Diyos eh. Sige, patatawarin kita Eva dahil kay Adan. Dahil kay Adan ha, hindi kita pinatawad dahil sa sarili mo. Kasi yung isa pinipilit kong patawarin, ang tigas ng ulo eh. Ikaw, hindi kita patawarin. Pag hindi ka sinalo ni Adan, wala ka na. Yung ginawa mo, wala na. Parang yung sa lupa natin. Hindi ko na siya matanggap bilang asawa mo. Kuya,
Hiwalayan mo siya, kuya. Hindi ko na siya matatanggap. Ay, kausap ko yung kapatid na yun. Huwag mo ko pilitin, Brother Francis. Hindi namin matatanggap. Salamat nga yun eh. O yun yan. Yun yung kung hindi niligtas ni Adan, si Eva, maging ganyan. Talagang hindi patatawanan ng Diyos si Eva. Pero never she shall be saved from childbearing. Bakit? Ikakamatay niya yung childbearing eh. So, pinatawad ng Diyos. Ang pagpatawad ng Diyos, isang halimbawa, niligtas siya sa panganganak. Ang magiging kamatayan niya, yung panganganak nung bastardong anak. So, she shall be saved from childbearing. In similitude of ages progression, ito yung type and shadow, Adam and Christ. At kung iniwan ni Adan ang kanyang magulang dahil sa asawa, kailan iniwan ni Kristo ang kanyang ama dahil sa kanyang asawa? My God, why hast thou forsaken me? Gusto ko ipakita. Ako palang nagturo niya, pero hanapin niyo sa EA1 or iba-iba pa. Kung meron silang paliwanag, ito yung paliwanag ko. Yung time na iniwan ni Adan ama para sa kanyang asawa, iniwan ni Kristo ang kanyang ama, pansamantala lang yan dahil sa kanyang asawa. Saan galing kanyang asawa? Sa tadyang niya, yung dugo, tubig, spirito, yung iglesia. So, nung sinabi ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan yung time na ramdaman ni Kristo. Iniwan siya ng ama. For that moment, nung mamatay siya, sinumpa ang kanyang katawan. Siyempre, sa iba-ibang church, na-dramatize na lang. Pinataw sa kanya kasalanan mo sa libutan, etc., etc. Pero alaliman natin, sa moment na yan, doon natupad yung parallel. Iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magiging isa sa kanyang asawa. Sa moment sa Calvary, yung mga iniiyak na mga denomination, yan yung katuparan iniwan ni Kristo yung kanyang ama. Nung oras na binigay niya yung buhay niya. At ang pagkakaiba ni Adan at ni Kristo, sumunod Romans 5, 14, 15, 16, 17, 18. Sumunod si Kristo, plano ng ama yan eh. Sa pagsunod ni Kristo, nahiwalay siya. Si Adan, sa pagsuway ni Adan, nahiwalay siya. Parang yata sa term na lang siguro, pero in reality, yung tinatawag mo na pag-iwan niya sa kanyang ama, actually, yun ang final, ang katuparan talagang become one talaga sila ng kanyang ama eh. Parang kabaliktaran eh. In reality yung pagtupad niya. Hindi. Yung become one na sinasabi mo, resurrection yun. Dito sa oras lang na to na sinumpa siya. Nung sinumpa si Kristo, sandali lang kasi yan eh. Of course, yun din ang magdaan ng yung totality ng pagiging hindi talaga siya nahiwalay. Alam yung yung kinukuha nila sa Bible na iniwan siya sa Gethsemane. Process naman siya. Yung naramdaman yung iniwan siya. Pretenda. Outdwelling yan outdwelling, hindi indwelling. Pero what I mean by Francis, maikling oras lang. Oo nga, oo. Ang ibig ko sabihin, in reality, parang saglit lang yung hiwalay. Hindi nga saglit. Yung pagdurusan niya, mukhang saglit. Kasi ganyan nga sinabi, my God. Yung panang final, yung nakikita mo final, yan yung saglit. Teka muna. Ano sabihin ko sa iyo, mahabang oras yan. The day before pa yan. Hindi mo ako pinapakinggan eh. Ang sinasabi kong saglit ay from Gethsemane to Calvary. Kasi ganyan lang ang saglit. Kasi sige, nakuha ko na yung saglit mo. Pero at ibig ko sabihin, Brother Francis, yung saglit na yan yung magiging talagang hindi na siya hiwalay total sa kanyang ama. In the spirit, sa loob, hindi siya nahiwalay kasi hindi na maghiwalay yan. Hindi ito indwelling. Maghiwalay, no? Kasi yan ang di ma-distinguish ng end time eh. Yung indwelling become one at yung outdwelling sa laman. Hindi pa nila ma-differentiate. Ang Pentecostal may outdwelling kaya may gift. Si Moses may outdwelling. Yung outdwelling tsaka indwelling di mo na distinguish. At hindi rin yan yung Sa paano ultimate di Barbanab di pa natin distinguish. Si Gan, si Jackson di pa na-distinguish. O tayo lang mag-distinguish. Yung iniwan sa Gethsemane ay outdwelling yan, unti-unti hanggang sa cross ng Calvary.
Parang hindi na siya pinoprotektahan ng Diyos. Okay? Okay, ito yung katuparan ng iniwan ng lalaki ang kanyang magulang dahil sa kanyang asawa. Kailangan sundin ni Kristo yung kalooban ng Ama na ibigay niya yung buhay niya para sa iglesia. Part ng pagsakripisyo niya ay mararamdaman niya yung maiwanan siya ng Ama. Yung saglit na forsaken, why thou hast forsaken me, kabaliktaran pala siya ng mas mahabang di forsaken, kundi yung parang inano na siya ng Diyos. Wag natin Yung- isipin, ngayon ko lang to sasabihin, hindi ko to napansin dati. Yung forsaken, hindi yan sa oras na split second na yan na namatay siya. Hindi nga, Yung forsaken, tayo ron. nag-start na yan, Gethsemane pa. Kaya nga, Gethsemane hanggang Calvary, yan yung saglit lang, sabi ko, na forsaken siya. Pero hindi totoong forsaken, di ba? O, totoo ba o hindi na forsaken siya? Kasi maiksi yung forsaken. Eh si Adan, pwedeng mas maikli dyan eh. Eh, malay mo, kung umabot na ilang araw si Adan, o isang oras lang. Di, sa resurrection lang siya, hindi napabayaan si Kristo. Nung pinama ni Adan ng si Eva, at yung drama-drama nila, o malay mo gaano katagal. Hindi naman nalalayo yan. Yung main reason lang ba, ang pinaka main reason, kailangang iiwan talaga ni Kristo yung Ama para mailigtas lang yung nobya o ang iglesia. Kung puput larawan din yan, kung ikonekta yan sa atin, sa panahon natin, pag nag-asawa din ang lalaki, kailangang iiwan din ang mga magulang. Paano makonekta yan na para lang mailigtas din yung asawa niya? So sa anong paraan na kailangan bumukod, Yung tanong mo, iiwan? letter C yan. Kaya nga. Kaya kailangan Paano mag-letter C na tayo. maikonekta yan? At paano mailigtas yung asawa ngayon? O, ito na yung letter C. Bagong revelation lang to. Kaya nga siningit agad to eh. Ano yung dowry revelation? Letter B natin, yung dagdag ko lang dyan, matagal ko nang tinuturo yan. Sabi ko 20 years ago. No? Itong letter C ngayon lang to, bago lang to. Kaya lang to nagkaroon ng revelation na to dahil sa problema ng pamilya natin eh. Kaya, ano ba yung nire-review ko madalas sa atin? Hindi tayo naniningil ng dote. Di ba? Okay, yan yung leksyon. Pero punta muna tayo. Ang Diyos ba naniningil ng dote? Yes. Ngayon, so, kung ang Diyos ay naniningil ng dote, may dote siya kay Adan, may dote siya kay Kristo. Anong tipo ni Adan na type sa pamilya natin? Ano yung tipo ni Kristo na type dapat na gawin ng pamilya natin? O, yan yung tanong na ni pa dun eh. Ano yung tipo ni Adan dun sa nangyari sa pamilya natin? Ano yung tipo ni Kristo na dapat na mangyari sa pamilya natin? Sige. Dote ang topic ha. Kompletong bayad dapat si Adan na hindi niya nagawa at si Kristo ang gumawa na nakumpleto ang bayad lahat sa Ama. Okay. Simple lang kasi si Adan may utang. Pero pinagbayad pa rin siya ng Diyos. Yan yung mga batas-batas. Na yung naging batas-batas natin. Yung pagkatay, magdamit, part ng dote yan. Hindi nyo naisip, no? Ibig sabihin, sumunod ka lang, aaregloy na tatanggapin ng Diyos kayo. Patatawarin ng Diyos kayo. May hirap, mamamatay kayo, pero sa sakit kayo, tatanda kayo. Pero at least sa harapan ng Diyos, tinanggap kayo ng Diyos. Diba tayo ganun din? Pag nag-uwi ng cute baby, pinapatawad natin, tinutulungan pa natin. Masaklap lang sa atin, walang training. Katulad ng Diyos, may training ang Diyos eh. Tayo walang training. Pakita mo lang cute baby, kalimutan ko na lahat ng pinapagawa ng Diyos kasi ang cute ng baby. Mag-feeling sanlibutan ulit na laro-laro baby. Huwag ganun. Pag pinatawad ko kayo para bigyan ko kayo ng chance sa makahabol sa dote. Yan ang tama. Yan ang tama. Hindi yung ano kaming mga magulang at chay ninyo, chimay ninyo na tagabigay lang ng pera, tagabigay lang ng suporta para magkasala lang kayo pa ulit-ulit. Tuloy-tuloy pa rin kayo mag-wordly. Tuloy-tuloy kahit oras na hukun class.
Hindi ina-assert na makinig. Parang walang kasalanan, parang bayad na yung kasalanan. O mga magulang, nire-review ko kayo lahat. Huwag nyo itiway. O makipagtulungan kayo paano ko mapapabayad ng dote yung anak ko. Okay? Si Adan, hindi pinabayaan ng Diyos. Sige, magbuhay sanlibutan ka, patawarin lang kita. Hindi, ang patawad niya, may pinapagawa. Ay, hindi naintindihan ng evangelicals to. Iba yung faith na works. Iba yung works without faith o works na past revelation. Okay, dito tayo sa kay Kristo. Bayad ba yung dote ni Kristo? Bayad. Hindi pagkatapos ng kasalanan. Lahat ng ginawa niya, bayad dote yan. Ministry, Word of God, Holy Spirit. Yan ang hiyas. In advance talaga ni Kristo yung dote niya para sa iglesia. Pwede ba si Kristo hindi mamatay para sa kasalanan natin? Pwede. Katulad ni Adan. Pwede niya hindi piliin si Ebay. Kakayang palitan ng Diyos si Ebay. Hindi kailangan ni Kristong mamatay. Pero binigay niya yung buhay niya. Kasama ang buhay niya sa dote. O, ito na yung sagot sa tanong, bar pa doon. Mga magulang, mga may asawa na, ibigay niyo yung buhay niyo sa pagsunod sa Diyos. Yan ang dote niyo. May asawa na, wala pang asawa. Hindi niyo pa nakikita yung asawa niyo, bayaran niyo na yung gusto ng Diyos sa buhay niyo. Para pagpapalain ng Diyos kung sino man pipiliin mo, kasi pipiliin mo talaga yung kalooban niya, which is Christian, na tutulong sa'yo sa progressive word. O mga may asawa ngayon, may anak kayo na may asawa na, naniningil ba kayo ng dote? Tinatamad ako, walang oras kayo ganyan. Nagkakasala ka sa Diyos. Sinasadya mo eh. O dito tayo, sa asawa nyo. Yung asawa nyo ba, nilalakad nyo ba? Ano kung lalakarin ang asawa nyo? Porque ba umating kayo, ay safe, ligtas na yan? Ang tunay na kaligtasan ng asawa mo, kung anong kulang niya sa pagkabereyan, tutulungan mo mabayaran. Hindi pa siya bereyan, hindi pa siya marunong kumpara. Parang kusina lang siya. Di ba? O kaya hybrid pa siya, partial pa siya. Tulungan mo makumpleto. Ako, meron tayong hukom session dyan. Pwede kumpleto yung asawang lalaki o asawang babae sa kulang. Ang tunay na kasal talaga, Aquila Priscilla eh. So, tipo ni Kristo sa iglesia. Anong ginagawa ni Kristo sa iglesia? Dinadala niya sa salita ng Diyos. Anong ginagawa sa asawa niyo? Paano niyo dadalhin sa salita ng Diyos? Kung paano yung training natin sa PT, ganyan yung training natin sa LCM. Anong training? Dapat bago pa nag-asawa, yung training na. Pero kung nag-asawa na, wala pang training, habulin niyo yung training. Anong kailangan training? EA. Yung asawa ninyo, dapat nagte-take note sa 1 saka 2A, then nagko-compare, then nag-share sa 2B. Pahandaog nyo rin asawa nyo sa gabi, Sunday night. I-set up nyo rin. Hanapan nyo ng ka-sharing. Turuan nyo. Kailangan nyo, kung yung asawa nyo na hindi niya naranasan magkaroon ng barkadang ka-sharing, bigyan nyo ng barkadang ka-sharing. Makipag-coordinate kayo kung paano yung asawa nyo magkaroon ng barkadang ka-sharing. Bakit kailangan gawin ng asawa ko? Hindi ba ligtas na siya kasi umating kami ng church, nagluluto siya sa kusina? Hindi. Sansa lang yan na maturuan kung yung church na may napagtuturong ganyan. Kailangan maging bereyan siya mismo. Yan ang relasyon niya sa Diyos. Ito yung daya sa churches ha. Kasama mo lang asawa mo, akala mo ligtas na eh. Pero anak mo, kasama mo lang sa church. Tumutugtog lang sa church, akala mo ligtas na eh. Kasama lang officially member ng isang lokal na lokal na church. Akala mo ligtas na eh. Wala kayong pinag-iba sa iglesia ni Manalo. Okay, Kibuloy. Miyembro kasi kaya ligtas. Hindi ganoon. Ang kaligtasan, individual bereyan. Check nyo lang kung individual bereyan na asawa niya, ang anak niyo. So, meron kayo responsibility. Kahit hindi nyo abot noon, pero kung masunurin ang asawa niyo, ihabol nyo yung dote nila. Dote ng asawa niyo. Yung anak niyo, ihabol nyo ang abrahanda nila para bayadan dote nila sa future. Kaya meron tayong problema kasi ito hindi natin nakuha. Okay, pinapaunawa na ng Diyos. Seryosohin natin. Yung type ni Kristo, yun yung masunurin. Yung type ni Adan, yung nagkasala. Marami sa atin, may utang na. Type ni Adan yung may utang.
Pero at least sinisikap niya magbayad. Inako niya talaga, alang-alang sa asawa ko, babayaran ko yung utang sa Diyos. O alang-alang sa asawa niya, bayaran niya yung utang. May utang kayo. Ang utang niyo, hindi sa sarili niyo lang, Berea, no? Ang utang niyo, hindi niyo pa na-train maging Berea ng asawa niyo. Ang utang niyo, hindi niyo rin pa na-train maging Berea ng anak niyo. Kung meron man, bigla kulot-kulot pa lang. Makipag-coordinate kayo, gaano kalaki ba yung backlog? Walang nagtatanong, ibig sabihin, perfect na? O kinakalimutan nyo, hindi man, aminado ko hindi perfect, pero busy muna ngayon. Kailan pa? Makipag-ano kayo sa Diyos? Usap, sa pagkaberehan nyo, kausapin nyo yung Diyos. Lord, gusto ko makumpleto. Gusto namin, sa harapan mo, umabot kami sa standard na gusto mo. At gusto ng Diyos makita na nagsisikap kayo. Si Adan nagsisikap, si Kristo nagsisikap. Si Adan lang tipo na may utang, si Kristo bayad ang utang maaga pa. Offensive yan. Paano iiwan ng magulang? Paano iiwan ng lalaki? Ito yung tamang iwan. Bago nyo bigyang laya ang anak nyo na sarili ng desisyon, etc. Ganyan. Kailan bayad mo na yung dote? Ngayon, binalaya nyo na eh. Hindi nyo na kinokontrol eh. Kayo yung hindi lang kay Adan. So, pa doon, ang tanong mo ito, paano yung tipo na iiwan ng magulang para sa asawa? Ang tipo niyan, kung kayo mga magulang, marunong kayo maningil. Pero kung ayaw nyo maningil, kahit pa sa level ni Adan, malayo kayo. At least man lang, nireto nyo, kinortrata nyo, yung hukom, maampon, makausap. Tingin ko marami manugang masunurin, kaso nasasayang lang yung pagiging masunurin nila. Kasi ayaw nyo makipag-coordinate sa hukom. So mga magulang, sa inyo to, tama ba yung desisyon nyo na bigyan laya nyo na yung mga anak ninyong may asawa? Iiwan ng lalaki kanyang magulang para maging isa sa asawa? Ano sila, buhay worldly? Hindi pwede rin type yung wording na yan. Pero hindi alin sa kalooban ng Diyos. Natupad din yan. Iniwan ng anak ko ang church, ang kagustuhan ko para sa kanyang asawa. Nag-worldly na sila. Pero may kasalanan ka rin. Ikaw bilang magulang. Ikaw yung tumatayo sa posisyon ng Diyos eh. Hindi ka Diyos. Ikaw si Taning. Kasi, inano mo lang eh. Nagpati-anon ka lang sa sanlibutan eh. Kung hindi ka ang tipo ni Adan, ang tipo ng Diyos, kabilang tipo ka. Sige, iwanan nyo para magsanlibutan na sila, mag-asawa ng asawa sa impyerno. Dakilang Diyos at ang manaming makapangyarihan, ang aming pong pagpapasalamat, pagpupuri sa iyo ay aming pong inihahandog sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga bagay na aming natutunan. Natutunga, O Lord, na ang aming nakakamtan sa iyo na pahayag ay walang sukat, na siya naman dapat naming pagpunyigaan na kami ay dapat magtagumpay, O Lord, lalo na yung aming mga pagkukulang, mga nakaraang panahon, mapunuan ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng bawat magulang, mga kamanggagawa, mga bagay, O Lord, na totoo naman kami nagkulang. Aminin namin sa aming sarili ang mga bagay nito at higit sa lahat, O Lord, lagi naming itanim sa aming kaisipan, sa aming sambahayan, sa aming kapatiran, na ikaw ay patuloy na nananawagan upang kami, Panginoon, ay tunay na magsisi, tunay na, Panginoon, na kami ay magpatuloy sa aming mga tinanggap na kapahayagan, hindi lang sa karunungan nito o maunawaan, bagkus, O Lord, ito po ay aming maisabuhay, sapagkat ito rin, O Diyos, yung siyang maglilinis sa aming buhay, gagamot, Panginoon, sa lahat ng sakit espiritual, mga bagay na nangyaring hindi mabuti sa aming sarili at sa aming pamilya. Salamat, O Lord, at bukas ng umaga, akin pong hinihiling na ang bawat isa ay patuloy pa rin na makibahagi, mag-share ng English broadcast, at tumulong kami, O Lord, na ito ay i-boost upang, Panginoon, kung paano kami naghahanap ng kaluluwa na makaligtas sa paraan na kaya namin, Panginoon. Ito po ay napakagaan, Panginoon, na isang paraan ng ministeryo na kami ay makatuwang, O Lord, at maging kabahagi, Panginoon, sa pagliligtas ng mga kaluluwa.
Salamat o Diyos, nawa baunin namin Panginoon yung mga aming narinig na taglay ng may ligaya sa aming puso at higit sa lahat, O Lord, lagi namin itanim sa aming puso na kami ay magsikap, Panginoon, na gawin ang mga bagay na nais mo. Salamat, O Lord. Magpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok sa lupa at hiningahan siya ng buhay. Nilagay siya sa hardin ng Eden. Sinabi sa kaniya ng Diyos, hindi mabuti ng tao ay mag-isa. Ngunit dahil sa pag-ibig, naligtas ang babae. Alang-alang sa iglesia tulad ni Adan, tayo'y niligtas ni Kristo. Kaya pinatulog niya si Adan. Kinuha niya mula sa tadyang ni Adan